Yun guys, welcome to my vlog. So itong unbox natin is hulaan nyo? Ito ay ang DJI Action 6. So binili ko to nung November 18 pa. And last week ko lang binuksan. Kaya ayun, i-unbox natin ulit. Pero kasi yung ibang accessory hindi ko na-open. Yung pinaka-main camera lang. Tapos ayan, gusto ko lang i-record para ma-feel ko naman ang unboxing. Kasi hindi ako nakapag-unbox masyado ng mga gadgets sa real time. Pero yan. Then, DJI Osmo Action 6 Adventure Combo yung binili ko. So, napamura tayo ng bili kasi may discount siya sa Shopee. Then, nga, habang nasa Pilipinas ako, umorder ako dito sa Singapore. So, pagbalik ko, ayan, na-receive ko naman agad tong Osmo Action 6. Nakamura tayo sa Shopee, promise. Ayun, kala ko manganib yung order ko sa Shopee. And then sa Shopee kasi kailangan nilang may mag-receive talaga sa ganitong item na kamahalan. Hindi nila iiwan sa labas hanggat walang tao sa loob ng bahay. So ayan, buksan natin. Ito, nabuksan ko na talaga siya. Nilagay ko lang ulit sa loob ng box. Para ayun, ma-feel natin. Yan, nilagay ko pa yan sa loob ng plastic. Parang sira, no? Pero ayan, for the vlog lang. Yan, tapos diba? Binalik ko pa ang sticker na yan. Ayan. So, open natin. Kunwari. Wow! Amazing! Diba? Amazing, diba? Yan. Tapos, open natin ibang accessory. Ito, hindi ko pa na-open talaga. Yung iba. Uy, mahirap ito. Yeah! Yan, as usual yan. May mga USB-C. Tornilyo. Tapos, mga stickers. Yan, nasa loob na yan. Pero ayoko nang ilabas pa kasi magugulo lang. Hindi ko pa naman siya kailangan ngayon. Siyang ganitong dalawang piraso nga ito. Di bali, magagamit ko naman siya sa ibang accessory kasi binili ako ng handlebar para sa bike. Para sa Action 6. Ayan, magagamit ko naman siya dito. So, ayan, bulang. Ito yung tripod niya. On monopod. Mahaba siya. Ayan, monopod eh, no? Tripod pala to. O, diba? Sinasabi ko naman sa inyo, magagamit ko pa yung dito. Nandito yung yung battery na iwan ko sa labas. Ayan, may dalawang battery sa loob. Yung isa nasa camera na kasi. Ayan, maganda to. Pwede mo i-charge to sabay-sabay sa loob. Tapos pwede mo rin itong gamitin pang charge ng phone mo, ng kung ano naman. Handlebar. Ayan. Then, ito, ngayon ka lang din talaga ito bubuksan. Medyo bano-bano. Ayun, no? Ayan, panalo. Ayan. Pivot siya. Nagagano siya. Tapos ito yung naiipit siya sa bike. Ayan, perfect. Bali, yung gamit kong ginagamit ngayon sa pagkuha is yung DJI Nano. So, bali, kaya ako bumili nitong DJI 6 kasi itong DJI Nano, medyo, mahirap siyang gamitin sa pangmatagalan na vlog. So, meron siyang bagong update na hindi siya nag-overheat ng mabilis. And ayun, kapag nakakonect yung mic dito sa camera, tapos na-detach mo yung monitoring dock, ayan, makikita niyo yung preview nung yung sarili nyo. Pero once na mag-record kayo, mag-off siya. Ito naman kaya ko to binili kasi mahaba yung battery life nito. So, tas 3 battery pa. Tapos kapag nag-record ka, diretso sa memory card. Kumpara dito sa DJI Nano, nag-record kasi siya sa loob ng internal memory. Tapos kapag nag-full na siya, need mo pang ilipat sa memory card.
Yung battery life nito is matagal talaga. So, umaabot ng siguro 1 hour. Yung 4K resolution mo, pwedeng 1 hour non-stop. Pero dito sa Action 6, tumitigil siya. So, maybe about 40 minutes, 30 to 40 minutes yung mga nakikita ko sa YouTube. Sa DJI Action 6, yung variable na aperture niya. So, from 2 aperture something to 4, yun, na-adjust natin. Tapos, pwede mo siyang bilhin ng macro lens. Ang macro lens, di kasama sa Adventure Cove combo. No? Mabibili siya ng hiwalay. Di ko man siya bibilin kasi hindi ko pa naman siya kailangan. Yung preview niya, ayan. Ito mo, meron siya. Tapos dito, mas malaki yung monitor niya compared sa DJI Nano. Pero, ang downside nito, mahirap siya gamitin kasi medyo nakakaya siya gamitin sa public, hindi siya stealthy. Compare dito sa Nano, pwede yung pinaka-camera lang na ganyan kaliit. Yan, yung sa camera lente ng DJI Nano. Yan ang magandang gamitin sa vlog, sa public. Hindi masyadong halata pag ginagamit mo. So kapag kapag nagbablog ako sa labas, maganda to, mainam talaga to, wala nakapansin sa akin. Yan, itatago ko siya sa loob ng kamay ko, yan, kapag ganyan lang. Pero ito medyo malaki-laki. Tapos kapag nakita ng screen, kunwari ito, mahalata na nagre-record ka kasi kita yung screen ng camera mo. Pero sa DJI, walang screen. So, di ba, yun ang magandang advantage ng DJI Nano. And ayun, sa DJI Nano, stealthy siya. Tapos sa iba't ibang angulo, magagamit mo siya. Tapos, pwede mo siya i-mount sa chest, sa head mo, kahit anong part ng katawan mo, pwede mo siya mount. Kasi magaan lang siya sa mga bakal kasi magnet to eh. Pwede mo siyang i-mount sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang pwesto, 'di ba? Ito magnet din to pero itong size lang. Nakaraan ko lang nalaman na pwede pala itong idikit sa bakal itong side. Ayan oh. Ayan, 'di ba? Nadudulas. Pero yan, nadidikit siya pero hindi ganoon kalakas. Pero sa Shopee may binili akong chest mount din para dito sa Action 6. Medyo malaki, papakita ko sa inyo. Ito yung chest mount ng Action 6. Ito yung nabili ko sa Shopee, mura lang. Tapos ito naman chest mount. Ayan. Quintas para sa DJI Nano. Medyo maliit lang. Pero at least ito, mamimimik ko yung feature ng DJI Nano. Lagi ko siya sa leeg. Adjustable pa. Ayan, di ba? Malakas din ang magnet ito. Ang lakas oh, di ba? And then, excited na rin ako sa next vlog ko na camping. So ito, magagamit ko to. Itong mga camera ko sa camping at saka maliit lang at magaan. So actually, ang quality ng video at saka picture ng DJI Nano at saka Action 6 is sobrang same lang. Nagkaiba lang talaga yung variable lens nito. So ito nababago. Hindi ko na ata magagamit yung Fujifilm ko na X-T4 kasi halos same lang ang quality ng video kung tutuusin. Bale, nakaraan ang binenta ko na kasi yung Osmo Pocket Trick ko. At ayun, katumbas nun is itong Action 6 tapos DJI Nano. Konding dagdag lang, ayun, nakabili na ako ng 2 camera. Ayun, yung Action 6 kasi, yung Osmo Action 3, ayoko nang gamitin kasi hindi ko na siya bet. Dahil na-experience ko na siya gamitin sa totoong nagtatravel ako, nahirapan ako. Ang hirap gamitin niya, pero ayun, depende lang siguro sa tao nagagamit kasi ako na-stress akong gamitin yan. Pero yung video quality wise, talagang Osmo Pocket 3 is sobrang the best talaga. Di mo malalaman kung saan yung DSLR tsaka Osmo Pocket 3. Pero itong Action 6, medyo pwede nang mapantayan yung Osmo Pocket 3. Pero ayun, obvious naman mas maganda yung quality ng Osmo Pocket 3 compared dito sa Action 6. So pero hindi ko naman pinagsisihan na binili ko to. Kasi ito yung gagamitin ko na talaga sa mga vlogging. Thank you sa mga nanonood dyan kung meron man. And see you on my next vlog. Bye-bye!